Putang ina, huso pa lang, oh. Oh. Eh, 1,000 pin natin. 1,000 para malinaw. Tapos, spin natin ng konti. General, sasampalin ni Mayor Baste. Oh, play natin to. Bata ni Ma'am Shitars. Mga totoong balita lang ating gustong matalakay. Actually, hindi ito masyadong malaking balita. Ito pong ating tatalakayin. Kung ang pag-uusapan ay yung mga mainstream media no, na nasa Manila. Ano? Dahil para tong isang local broadcast lamang ni Mayor Baste Duterte ng Davao City. Sa totoo lang po, nung may nagpadala sa akin, minonitor kong mabuti, palibasa po ang kanyang ginagamit na dialekto, Cebuano, Bisaya. Hindi naman ako, ang alam ko lang dun, mayong buntag. Kaya hindi ko po masyadong naiintindihan. Mabuti na lang po at merong news article na nabanggit tungkol dito. Hindi po pala masaya itong si Mayor Baste sa mga ikinikilos ng Davao PNP Regional Director, yung bagong talagang medyo makisig po ito, no? Si General Ay, sino magiging masaya dun, tanga nga. Gago! Ikaw kaya sa katayuan ni ikaw kaya sa katayuan ni Mayor Basti Duterte. Ikaw kaya sa katayuan ng kambal ko. Wow. Gago! Ikaw kaya sa katayuan ni Mayor Baste, tignan natin kung magiging masaya ka, Katunying. Brigadier General Nicolas Torre III. Parang bilang background lang, si General Torre po ay dating direktor ng Quezon City Police District. Medyo matalim po itong taong to pagdating po sa implementation ng mga rules. Asintado, by the way, asintado po ito. At nung nalagay po siya sa Davao, marami nagsasabi na marami siyang reforms na ipapatupad sa Davao region. Asintado saan? Oh, bakit hindi mo kinukwento yung mga dating kalokohan ni Torre? Police office, ano? Ang isa Okay. po sa mga hindi nagustuhan ni Mayor Baste, dito daw po kay General Torre, para daw bang pinalilitaw na magulo doon sa Davao City. Ganun, ano? Of course, hindi naman natin narinig kung ano yung sinabi ni General Torre na yon. Pangalawa, hindi ba naalala? Kaya magbibigay ka ng opinion sa isang issue, hindi mo man lang pinanood. Gago! Ano to, 2.0 ni Mike Abe? Gago! Katunying, anong nangyari sa'yo? Hindi ka namang dati ganyan Naging 2.0 Mike Abe ka na? Nino doon sa video, sinabi yun Sa loob yata na isang araw, tatlong opisyal ang nagpalit-palit para maging happy ng Davao City Police, at ang naging ending na happy ng Davao City Police ngayon ay si Colonel Hansel Marantan. Okay, matindi rin po yun. Isang barako din po yun, ano? At matindi, ang dami nilang kaso. of course, meron pong mga nireshuffle na mga tao dyan yung mga pulis doon sa PNP sa Davao City na apparently may mga... Tsaka hindi mo ba naisip, Katunying, na kagaya nitong comment ni Meng, eto. Imagine, taga Quezon City, ano ang alam niya sa Davao? Gago! Sige nga. Paki-explain niyo sa amin yung Katunying. Ano malala? Hindi, ito na lang. Ikaw, Katunying. Media ka. Diba? Media ka. Ano to media rin to may alam to sa record ng media. May habang parang, hindi mo yan. Yung Mike Abe pala si Mike Abe. Tapos ilalagay ka, Katunying, sa pagiging construction worker. Gago! Hindi, sa pagiging para hindi ka mahirapan, ilalagay ka sa pagiging hindi pala ganun. Yun. Isa kang media. Isa kang media na katulad niyan, media gago ka. Hindi. Isa kang media. Tiga Quezon ka. Lagi ka lang ang topic mo is more on showbiz, ganun. Showbiz o kaya cooking. Lagi ka lang dun sa cooking, ganito ganyan. Sa mga good news, sa mga ganun, no. Tapos bigla kang pinadala sa mga nagbabakbakan. Anong doon? Anong kaya mong gawin doon? Di ba ang layo, di ba? Ang layo ng karanasan mo.
Pero yung ito sinabi ni Mengo, imaginein kung taga Quezon City yung police, ano ang alam niya sa Davao? Isa rin tong Tunying na to, di ba? Tsaka ang galing nyo, Katunying nyo, magba-background, babalikan nyo yung background ng isang tinatalakay nyo. Katulad nung kay Torre, sabi mo, matindi, pero hindi mo sinabi yun sa mga kaso niya. Mga panabay, matagal na doon sa Davao, happy na siguro doon sila Mayor Duterte, nung nalipat, sino ba naman ang gusto malipat? Sige nga, kapag ako halimbawa, nasa isang lugar, malilipat ako, meron na akong familiarity doon, komportable na ako doon, andun ang pamilya ko, tapos bigla mo ako ililipat, siyempre magsusumbong ako doon sa pwedeng makatulong sa akin. Hindi yun, Katunying! Gago! Hindi yun yung tinutumbok ni Baste, no? Hindi siya nagagalit. Basta ayusin lang yung trabaho, walang pakialam si Mayor Basti Duterte kung sino man, kung saan mang lupalop na galing yung pulis na yan. Ang gusto ni Mayor Baste is magtrabaho ng totoo at huwag magpadala sa mga nag-uutos sa kanila. Kung ano yung trabaho, yun ang dapat gawin. No? Kahit sino, kahit tigasampang pulis yan. Hindi yan na porket matagal na doon. Kung porket matagal na doon, biglang bumaliktad yan, gusto mo pa rin. Gago! Siguro, yung mga pulis na nalipat, Ginawa pa tayong tanga no? Nagsumbong kay Mayor Baste. Kaya nga, ang dating tuloy nun, parang ang amo nitong mga pulis na ito, si Mayor. Sa totoong buhay... Amo! Okay. Gago! So, ibig sabihin, pinapalabas ni Katunying na sa mga viewers niya na ang amo ng PNP chief sa Davao, ang sinusunod lang ay ang Duterte. Okay. Naman, ito, totoong buhay, talaga namang mayor ang amo ng pulis Di ba? Bagamat national in scope. Hindi amo kasi pag sinabi mo kasi yung amo, parang sunod-sunuran ka sa ganun. Hindi, sadyang magaling lang talagang makisama ang mga Duterte sa mga kapulisan natin. No, sila lang naman din talaga ang nagpahalaga sa mga kapulisan natin. 'Di ba? Tignan niyo administrasyon ngayon, 'di ba? Ultimo magkano yun? 50 pesos ata yung kinaltas sa kanila. Civilian in character, pero ang totoo nun, pag nandun sa baba, ang kadalasan, patawarin ako ng mga pulis nangangamuhan din talaga kayo sa mga mayor. Kaya lang, iba po ang sitwasyon ngayon ng Hindi naman nangangamuhan putang ina bida-bida si Torre Gago! Putang inang yun, hindi naman yun hindi naman yun nangangapa Bida-bida tawag doon, Katunying. Gago! Alam ko, Katunying, hindi ka tanga. Hindi ka kasing tanga ni Mike Abe. Huwag mong gawin tanga sarili mo. Anong nangangapa? Biruin mo gagawa niya ng issue kaya wala daw kaso. Puta na saan ka nakakita ng pulis na gustong maraming kaso sa isang lugar? Gago! Saan nakakita nun, Katunying, na isang pulis sasabihin minamanipula yung mga blatter sa Davao, sa isang lugar? Saan nakakita ng ganun? Si Torre lang gumawa nun. Gago! Huwag mong gawin tanga ang sarili mo, Katunying, ha? Oh. Ang pera lumilipas siya, Katunying. Dumadaan yan, kagamitan lang, materialis lang dito sa ibabaw yan. Hindi mo madadala sa hukay mo yan, ha? City. Without elaborating, alam po naman ninyo na medyo nagkakakiskisa ng konti. Alam niyo na, ibig ko sabihin, si Kibuloy, Pastor Kibuloy, di ba? Si Pastor Kibuloy na taga Davao City, hanggang ngayon, hindi po mahagilap. At hindi ba, meron pa nga sinasabi na kaya hindi makapenetrate ng gusto ang mga pulis dyan, bago pa dumating yung mga pulis, may mga pulis na nagtitip kay Kibuloy na darating yung mga pulis. Sa madaling salita, nasusunog. So, kumbaga, nagkaroon ng konting question sa trust. If kay Kibuloy, makapenetrate ng gusto ang mga pulis. At hindi ba, meron pa nga sinasabi na kaya hindi makapenetrate ng gusto ang mga pulis dyan, bago pa dumating yung mga pulis, may mga pulis na nagtitip kay Kibuloy na darating yung mga pulis. Gago. Gago! Gago ka talaga.
Gago! Sinasabi niya rito na kaya parang pinapalabas dito ni Tunying na kaya pinagtatanggal yung mga pulis sa Davao kasi yun daw ang nagsusumbong or nagtitip kay Pastor Apollo Qubuloy pag may mga darating na pulis sa KOJC compound. Gago! Hoy, paalala lang ha. Paalala lang, Katunying. Nung nilusob ng mga kasundaluhan at PNP, ang KOJC at ang Glory Mountain at yung iba pa, partida nun may mga natanggal ng pulis nun. Kaya wag kang wag kang dagdag bawas ha. Sa madaling salita, nasusunog. So, kumbaga, nagkaroon tuloy ng Yung mag-divert ng issue ni Katunying, no? Palakpakan, ang galing. Ang galing mong putang ina ka. Oo. Ang galing. Ang galing, no? Ang galing ni Katunying. Gago, idol. konting question sa trust sa mga pulis na matagal na doon. So, dito po yung bagong hepe ng regional police ng Davao region. Tapos naglagay ng bagong hepe ng Davao City Police. Mga kababayan, nagkaroon ng reshuffle. Hindi po pala nagustuhan yon, mga kababayan. Tarantado! Gago! Ito na, mas malala pa pala to kay Mike Abby. Hindi yung reshuffle yung kinakagalit ni Mayor Baste. Kinakagalit dyan yung pakialaman mo at sasabi at gagawan mo ng issue yung isang lugar na napakatahimik naman. Gago! Bobo! Ng mga Duterte. And specifically ngayon, si Mayor Baste Duterte. Higi nga at bago ko lang patugtugin tong kinuha ko lang doon sa Basta Dabawenyo show, ano? Thank you nga pala. Public naman, ginagamit ko na, no? Gagamitin ko na. At government official naman, si Mayor Baste. Sa madaling salita, ang sabi ni Mayor Baste, ayon sa translation na nabasa ko, sasampalin daw niya si General Torre. Sasampalin daw niya si General Torre. Dahil kung ano-ano sinasabi tungkol sa Davao City. Tapang, ano? Tapang talaga ni Mayor Baste. Yan ang mayor, matapang. Mananampal daw siya ng general. Yan daw po ang gusto niyang gawin. Manampal ng general. At tinawag pa niyang buwang si General Torre. Panoorin nga po natin ang bahagi po ng Buwang naman talaga yun eh. Ayan na ito. Diyan po kay... kahit din ako kay Mayor... Hindi, kahit din ako. Halimbawa, hindi naman ako makakasuhan. Tayo na, sampalin ko talaga yun. Gago! Oo. Tangina kung lakasan lang ng loob eh. Mayor Baste Duterte, no? Dali lang po ayusin ko lang. Ayusin ko lang. Ito. Tingnan nga natin kung ito yun. Yeah. Okay. Yan. Yan na. Natatanaw niyo na. Mayor, come in. 3-minute response na los. Naman po, what will happen. But this law will not prevent crime anywhere or in any place in the world. It will happen. Ay, teka muna. Hindi pa pala ito. By the way, si General Torre po, mga kababayan, sa Quezon City Police, ang una po niyang ipinatupad at ginagaya po ngayon ng ibang mga police district, yung pong tinatawag na 3-minute response. Ano? Yung bang pag merong itinawag sa kanila, andyan kagad yung police sa loob ng 3 minuto. Kasi meron silang system na ginawa. Gusto po niyang gawin yon sa Davao City. Kung narinig yun, yung sinabi ni Mayor Baste, parang hindi siya convincing dun sa 3-minute response na yon. Anyway, hindi pala yun yung una ko paririnig sa inyo. Yung munang dahilan kung ba't siya nabubusit kay General Torre. Tarantado! Gago! Alam namin ni strategy mo. Parang sasabihin mo pa na nagkamali ka ng i-play. Gago! Gago! Lo mo, Tunying! Gago! Huwag ka kaibalo sa mga giimo mong hayop ka. Gago!
Kunwari, nagkamali pala ako. Tapos bilang sundot na, ay, yun pa yung isang kinakagalit ni Mayor Basti sa kanya. Gago! Lo mo. Tarantado tong mga hayop na to, no? Eh, mas matindi pa pala kay Mike Abby. Gago! Akala ko si Mike Abby lang pinakabobo sa inyo eh. Isa ka din pala doon, Katonying. Gago! Tarantado. Gago ang puta. Ano pa eh, sumegway pa ay mali pala. Tapos bandang uli, isa din po yan sa kinakagalit ni Basti. Gago ang puta. Haslo ang buto mo, hayop ka. Gago! INC ako pero kumukulo dugo ko sa'yo, kapatid. Bakit di ka magsaliksik kung ano ba talaga, ano ba talaga katotoo yung mga balita sa mga Marcos? Sabi ni Susana Canlas. Sino sinasabihan mo ako? Huwag ka magkakamali, naku, yari ka sa akin. Gago! INC ako pero kumukulo dugo ko sa'yo, kapatid. Sinong kapatid? Sa akin? Bakit di ka magsaliksik kung ano ba talaga ang totoo yung mga balita sa mga Marcos? Iglesia ni Cristo daw siya. Tapos, kumukulo daw dugo niya sa akin. Ewan ko lang kung ako itong sinasabihan niya. O ngayon, pakialam ko kung iglesia ka. Gago! Kung sakali man, Susana Canlas, ako sinasabihan mo, ha? INC kasi okay, si Katonying pala sinasabihan niya. Pero ako, wala akong pakialam kung INC ka o ano, basta kung ano yung sabihin ko dito sa live ko, walang pwedeng makialam. Ang ibig sabihin ni Katonying J, pag may uhuli na kay Pastor Kibuloy, ang mga pulis Davao daw, sasabihin na daw, yun na, ano ba sinabi ko kanina? Yan din yung sinabi ko okay, akala ko ako pinagsasabihan mo eh. Ma'am Gina, yan din sinabi ko wala namang pinagkaiba. Uy, para ka si brothers. Gago! Wala, may kilala kaming brothers eh. Kada salita namin hindi, ganito kasi yan. Gago! Iglesia pala. Iglesia ni Cristo to si Katonying. Iglesia ka ni Cristo, Katonying. Putay na, bawal ka dun. Gago! Walang ganyang kagago dun sa kanila. Gago! Si Katonying ang pinagsasabihan ko diyan. Okay, copy po. Wala akong masamang tinapay sa iyo. Okay na. Iglesia ka, Katonying, kasi ang mga kapatid ko mga iglesia. Putay na, bawal ka dun, Katonying. Gago! Mga pinsan ko mga iglesia, naku po, bawal ka dun. Gago! Yung mga ganyang mindset mo, hindi pwede yan sa iglesia. Iglesia pala tong kumag na to. Nandito po, mga kababayan. Iglesia, tapos ang content chismis, Gago! dagdag bawas. Anong klase yun? Yan, nandito po yung isang soundbite niya. Kinuha ko kanina eh. Ito. Tagal Ito na. Hindi ko Without any theoretical framework, kasi tulog. Yun. Nadali ko din, no? Nandito, yung mga marunong magbisaya, translate. Tulungan nyo ako mag-translate, ha? like I said, without any theoretical framework, he comes to conclusions. So, dapat siya thesis o kasi studied for it, wala man po. So, kapag bright, ang buang, maingon siya na ingani ni, mauling Davao, mauling ko nakita na basahan. So, outside mo gigamit na base. Naintindihan ko, sabi niya, bright ang buwang, sabi niya. Parang alam niyo na kung ano buwang, parang loko, parang ano, no? Ang tinutukoy niya po doon, si General Torre, General Nicolas. Show us for you to conclude na yung wala na siya. Delikado sa Davao, okay, hindi na nagsusunod ka, nagpapatayo ng mga tao. See, show me what framework, under what theory, na maingon ka na for you to conclude and do a massive reorganization of the
police force. Ano kasi itong ginagawa ni Torre, kauna-unahan lang dito sa Pilipinas. Na isang PNP chief na hindi sumusunod sa mayor. Gago! Kasi kagaya na sinabi ni Katonying, amo, ang talagang totoong nangyayari, ang mayor ang amo ng mga kapulisan. Pero nangyayari, parang gustong maging amo ni Torre. Gago! Hindi ka naniwa. Kakapasok mo pa lang dun sa isang ano na yon. Tapos, hindi ka naniniwala na wala talagang gulo sa Davao. Tapos ngayon papaimbestigahan mo. Gago. Gago! And for the longest time, historically, these men have performed very well. Outstanding ang Davao ever since. Di palagi ako, na this person, individual, who is a general, appointed as RD, comes here with the so-called intelligence. Kanya mag-conclude siya o yung ambot. Yung during sa committee ni Colonel Mark. Yun po yung pahayag niya. So naiintindihan, sa madaling salita, nabubusit siya kay General dahil nag-reshuffle ng mga tao, yung daw mga tao na yun, magagaling naman. Yung mga pulis po ang tinutukoy niya. And dito po yung susunod na dahil po sa pagkabusit niya kay General Torre, meron po siyang binanggit. Ito po, mga kababayan. Saan? Ito na yung sinasabi ko, yung mga kababayan nating marunong magbisaya, translate nyo para sa amin to. I need you. I need your translation. And dito po. 3-minute response na los. Man, what will happen. If global, not prevent crime anywhere or in any place in the world. It will happen. Unless yung isa na magluwag, kung magaling sa kaparangayan na magaling, conflict is always there. That's the reality of life. Yan po, ano yan? Bawat niya. Kung sa, isa ka po lang sa dali, sige daw, kung sa na yung mga 3-minute response, has anything changed? Forward ko na guys dito tayo sa komento niya. Actually, ewan ko kung narinig nyo na yung 3-minute response na yun. Pero kung hindi pa man nagagawa, tapos ay ayaw na ni Mayor, nasa sa kanya naman yun. Siya ang ama ng lungsod. Ano po, mga kababayan? Anyway, narinig, ang kampu pala dyan, ang babasahin ko nga. Ano naman, gulo mo magpaliwanag. Yung translation, may nagpadala pala sa akin dito ng translation. Pasensya na kayo at hindi tayo marunong mag-Bisaya, pero gusto kong matutunan yun eh. Sabi niya, "Are you a master? I would be glad to slap this man. If I see him, I will slap him." Pag nakita ko siya, sasampalin ko siya. Parang gano'n. "He is new to me and I will slap this guy. Is it one of my ambitions in life to slap a general? After listening to him, he came here with a preconceived narrative." So yan po yung sinabi nito pong si Mayor Baste. So ngayon, ang totoo nun, hindi tama. Parang hindi ideal na magkababag yung pulis saka yung mayor sa totoo lang, di po? dahil sa kabuga tangina. Dahil sa kabubuhan ni Torre yun. Gago! Pero mo wala namang gaganda ng mga record ng mga kapulisan eh. Bakit mo kailangan pakialaman? Yun yung pinupunto ni Mayor Baste. Tapos tayo na ngayon magbibida-bida ka. Gago! 3 minutes ko pag bubugbugin mo nga mo, Torre. Gago! Ang gigil eh. sorry. Nakakagigil kasi. Diba? Tapos tanga pa tong nag-reaction na to. Gago! Diba? Hindi maganda kasi dapat magka-partner nga yan yung pulis saka yung pong mga local official para mabigyan po ng serbisyong mainam ang ating mga kababayan. Alam niyo naman Ayun. Doon, tama ka doon, Katunying. Kaso, sino ba may mali? Okay naman dati ang Davao eh. Ba't nung pumasok si Torre, nagkakalechi-lechi na? Gago! So, ibig sabihin, ang may problema dyan, si Torre, hindi si Baste. Gago! pulis, ang pangunahing tungkulin yan ay para po mapanatili ang peace and order sa isang lugar. Ano po? Peace and order naman ang Davao eh. Buong mundo nga eh. Pang top 2. Ha? Top 2. Putang ina mo. Gago! Sarap magmura. Ay, nako.
Nagagalit kayo pag namumura kayo. Tapto nga eh. Panatiliin ng peace and order. Bakit? Magulo ba ang Davao? Para panatiliin mo yon. Pumasok ka, natahimik yung Davao. Diba? Okay sana nung pumasok ka sa Davao, magulo ang Davao. Hindi naman magulo ang Davao eh. Puta na, saksi kami dyan. Ilang beses kami sa Davao. Wala mo kami nakikitang gulo doon. Ultimong basura nga, naghahanap ako doon sa tabi, wala akong makita. Gago! Tapos sasabihin mo, peace in order, panatiliin ng peace in order. Eh wala pa nga si Tory nun, talagang 110% na dumadaloy ang peace in order sa Davao. Wala ngang gulo. Nagkagulo lang nung pumasok si Tory. So ibig sabihin, si Tory ang panggulo. Gago! Kaya dapat si Tory, wala yan sa Davao. Gago! Yun, katunying. Ganun dapat. No? Anak ka ng teting, para ka lang nagkukwento na di mo malaman. Natatakot ka ba kay Ma'am si Tars? Gago! Himod puwet ka din eh. Pakayos-ayos ng Davao eh. Tapos pumasok si Tory, nagkakaleche-leche na. Tapos nga gawa-gawa ng issue. Anak ng teting na. Tapos yung 3 minutes, putang ina. May mapauso lang eh, no? Gago! Aslo. Mga aslo kayo. Yan ang hirap sa inyo. Pinag-aaral kayo ng magulang nyo. Galo-lo ang inatupag nyo. Gago! Kababayan. Pero para sabihin mo na sasampalin ko tong general na to. Sino ba tong general na to? Baka naman hindi nyo kilala kung sino tong general na to. General, So ibig sabihin parang, okay. Proud na proud ka kaya, no? So, akala mo matatakot si Bastinian sa ganyan mo. Akala nyo hindi mo kilala. Putay na. Eto. Ay, may pangit lang magsalita eh. Bitawan nyo yung baril nyo. Suntukan kami. Punta akong Davao ngayon. Tingnan natin kung sino man nanalo sa aming dalawa. Gago! Pahing pamasahe. Gago! Pengi nga lang pamasahe. Magkano pamasahe sa Davao? 12K din eh. Mahigit, di ba? Oh. May pangkain ko pa. Pang hotel ko pa doon, di ba? Gago! Tawad niya yung baril niya. Suntukan kami ni Nicolas Torre. Napapalagang ko siya. Porket general, takot ka na? Ang inang yan. Andun yung respeto mo sa mga kapulisan. Kahit ako na hindi naman personal yung galit ko kay Torre at di naman din ako tiga Davao, pero alam kong mali yung ginagawa niya. At nire-respeto ko siya bilang pulis. Pero ako matatakot ako sa'yo porket general ka. Who you? Gago! Diba? Bitawan nila yung baril nila, suntukan kami. Talagang ko sila. Saan ka ba ngayon? Saan ka ba, General Nicolas Torre? Ito po, baka hindi nyo kilala si General Torre, and dito po yung itsura niya. General Torre, come in. Ba't naman? Wag naman niya. Uyop, nagyabang! Ayop, screenshot natin to. Ang ganda to. Screenshot natin to. Paano ba makita to? Ito lang, picturean natin. Dito na. Dito ka na. Tangina, nagyabang ka, panghayop ka. Nagyabang, guys, screenshot nyo, post nyo sa Facebook. Katonying, nagyabang. Ayop, nagyabang ang gago. Nagyabang si Katonying. Punta na, tanggalin nyo yung baril nyo. Suntukan tayo, tingnan natin kung sino totoong matapang. Tangina na, tatakutin nyo pa. Sino ba si General Torre daw? Tapos papakita may baril. Puta na. Ha? Akala. Puta na. Yan ang pinakaayaw ko sa iba. Alam nyo, sorry sorry po. Huwag po sana ma-open yung ibang kapulisan natin dyan. Alam nyo ba na sa tanang buhay ko yung mga nakakaaway ko, lalo't nilalabasan ako ng baril, dinuduraan ko. Gago! Alam nyo kung ba't dinuduraan ko? Putay na, duwag ang tingin ko sa mga taong matatapang lang dahil may baril. Puta,
try natin, magtalian tayo tapos magsaksakan tayo, try natin. Doon, mapapatunayan kung matapang ako. Kaya magsuntukan na lang tayo. Ganun. Yan doon mo nasusubukan ng tunay na lalaki. Pero yung may mga baril-baril. Hindi mo ba kilala si General? Ganito, ang haba ng ganito, oh. Gago! Putang ina, laos. 19 kopong-kopong pa yung mga paniniwala nyong ganyan eh. Tanggalin nyo yung mga baril nyo. Putang ina, kahit sino sa inyo mga pulis dyan, suntukan tayo. Gago! Labanan ko kayo. Bira naman, no? Ang bira. Oh, yun, pero picture ko nga. Puta ka, Tunying, pinagyabang si Tori. Picture natin. Putang ina, ang lupit ah. Iba din pagiging kupal mo ka, Tunying eh, no? Okay, baka utos naman din ni ano. Jiggy Barra, baka utos naman kasi ni Nicolas Tori na ipagtanggol siya ni Katunying. Hayaan mo na. Itong ina. Wala naman, bakit naman pinapakitaan mo kami ng baril? Wala naman ganyan, General. Wala naman. Wala naman ganyan, General. Minessage ko po si General Torre. Siyempre, nakarating na sa kanila tong statement ni Mayor Baste. Meron po siyang pinadala sa aking text message. Nakakausap. Gago! Pero pala todo sip-sip ka eh. Nakakausap mo naman pala, Katunying eh. So hindi na pala dapat kita pag-aksyahan ng panahon. Nakakausap mo naman pala. Kaya naman pala todo tangkol kang hayop ka. Gago! Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.